Good morning again. Welcome to our online preaching. Nagkaroon lang po ng aberya doon sa internet. Ganun pa man po ay ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos na makikita natin sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 12 about the Antichrist po ang ating talakayin ngayong umaga. No? Kaya nais ko pong basahin muli. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 12, sabi ng Word of God. Don't let anyone deceive you in any way, for that they will not come until the rebellion occurs and the man of lawlessness is rebelled. The man doomed to destruction he will oppose and will exalt himself over everything that is called God or is worshipped, so that he set himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Don't you remember what when I was with you, I used to tell you these things, and now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. May pumipigil pa sa kanya, no? Sa ngayon kay Antichrist na maghayag talaga. For the secret power of lawlessness is already at work. Pero kumikilos na po siya, sabi dito. But the one who holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the lawless one will be in accordance with the work of Satan. Itong Antichrist ito, ang magbibigay ng power sa kanya ay walang iba kundi si Satanas. Displayed in all kinds of counterfeits, miracle, signs and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sent them a powerful delusion so that they will believe the lie, and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness. Ito po mga kapatid ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol doon sa darating na Antichrist, at ang karugtong po nito at ang kanyang activity ay makikita po natin sa Revelation chapter 13, 1 to 13. Purihin ng Diyos, pinagpala na po ng Panginoon kanyang mga salita. Okay. Sa sanlibutan po, padating nitong tinatawag na Antichrist, there are two powers that control the world. Ang tinatawag na Antichrist po, ang kanyang focus ay doon sa tinatawag na political. Okay? Siya ang hawak na tinatawag na ang hawakan niya at i-implement niya tinatawag na one world religion, one army, one currency. Okay? Puro one. No? Kaya sa ating bansa, meron tayong tinatawag na United Nations. No? Later on, magkakaisa po yan. Ang manguna po dyan ay walang iba kundi itong tinatawag na Antichrist. One currency, one army, one religion. So, mga kapatid, ang trabaho naman ng tinatawag na itong si false prophet, ang trabaho niya naman ay focus about to worship the Antichrist. No? Kaya later on, i-discuss natin itong tinatawag na false prophet, pero nahin po natin ito about the Antichrist. Si Jesus Christ po, ito yung pinangako sa Genesis chapter 3 verse 15, no? Na siyang lulupig sa ulo nitong tinatawag na ahas. Okay? Pero itong si Antichrist naman po ay ipinangako the promised offspring of the serpent, counterfeiting the work of God. Siya naman po yung kumbaga, meron tayong Trinity, meron din pong Trinity itong si Satanas, mga kapatid. Kaya nga po siya yung tinatawag na the master enemy of human soul. Itong tinatawag na Satanas. Kaya 6,000 years ago, he has tried to counterfeit everything God has for the human race. Sabi nga doon. Okay, kung anong mayroon ng Panginoon, mayroon din po siya, mga kapatid. No? Kaya itong tinatawag na Antichrist, ay makikita din po natin yung sabi dito ni Apostle John sa 1 John chapter 2 verse 18, sabi ng Word of God. 1 John chapter 2 verse 18, sabi ng Word of God dito, Little children,
It is the last hour, just as you heard that an Antichrist is coming. So now many Antichrists have appeared. This is how we know it is the last hour. They left us, but they were not part of us. For if they had been part of us, they would have stayed with us. Their living made it clear that none of them was really part of us. Ito po ang mga trabaho ng Antichrist. Minsan, yung mga taong sa religion, di ba? Sa mga mananampalataya, maaaring kasama natin at later on, no, dati tama ang kanilang paniniwala, later on sila po ay nadaya at sila rin po ay ginagamit ng diablo na magturo ng kasinungalingan. Kaya ng mga false religion. Okay, they are using the Bible. Ang kanilang simula ay tama, ngunit sila po mga kapatid ay nagtuturo na ng kamalian. Bakit? Sino nag-inspired sa kanila? Sino nag-uudyok sa kanila? Ay walang iba po kundi si Satanas, mga kapatid. Ang trabaho niya dito ay i-oppose yung katuruan ng Panginoon contrary doon sa itinuturo ng Biblia. Hindi siya niniwala na si Kristo ay, di ba? Yung mga taong yon, hindi sila niniwala na si Kristo ay nagkatawang tao na mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, itong mga galamay ni Satanas, ang itinuturo nila po ay kasinungalingan, mga kapatid. Okay, kaya napakahalaga na tayo po ay mag-focus sa salita ng Diyos. Kaya po, we call him the Antichrist because he is opposed to everything which Christ represent. Now, ano po ba yung tinatawag na title na ipinapangalan kay Antichrist sa ibang salin? Marami po mga titles. There are 20 or more of it, no? Ang tawag po sa kanya sa Old Testament ay King of Babylon. Okay. Sabi diyan sa Isaiah 14 verse 4, the Word of God, you will lift up the song of mockery against the king of Babylon, how the oppressor has come to an end, how the attacker has ceased. Okay, titawag na King of Babylon. Ang tawag din sa kanya ay Little Horn. Sabi doon sa Book of Daniel, mga kapatid, maliit na suhay. Okay, sa Daniel chapter 7 verse 8, sabi ng God sa kanya, while I was thinking about the horns, look, another horn. This time a little one grew up among them. 3 of the first horns were yanked up by the roots right in front of it. Look, it had eyes like those of a human being and a mouth that boasted with audacious claims. Okay. Kagaya siyang tao. Actually, si Antichrist po ay tao rin po yan. Kagaya ng Panginoon Kristo nagkatawang tao, ang kanyang kapangyarihan lamang ay galing po kay Satanas. Kaya nga sabi ng Word of God, siya po magiging ruler po natin ng panahon. Sabi doon sa Revelation chapter 9 verse 26, sabi ng Word of God, then after the 62 weeks, the anointed one will be cut down, but not for himself. Then the people of the coming commander will destroy both the city and the sanctuary. Its ending will come like a flood, and until the end there will be war with desolations having been decreed. Okay. He will make a binding covenant with many for 1 week, and for half of the week he will suspend both the sacrifice and grain offering. Destructive people will cause desolation on the pinnacle until it is complete, and what has been decreed is poured out on the desolator. Mga kapatid, itong Antichrist nito, nasabi, ruler who will come, okay, na kung saan ay makipagkasundo, makipagkapayapaan, o mayroong covenant for 7 years. Dito sa tinatawag na bansang Israel, and later on, 3.5 years, kanya po itong puputulin. Okay? At i-implement niya po yung gusto niya mangyari. Kumbaga, ginagamit niya lang yung tinatawag na peace. Peace na yan, no? Peace agreement na yan. Pero later on po, iba yung kanyang plano. Ang tawag sa kanya ay man of lawlessness. Sabi ng Word of God doon sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 8, no? The Antichrist, abyss coming out of the sea. Ang tawag doon sa Revelation chapter 13 verse 1. Kaya po the power, office, and authority of Antichrist will come from Satan. Siya tinatawag na incarnation po ni Satanas. Kung si Jesus Christ po, mga kapatid, ay nagkatawang tao siya, si Satanas ay ganoon din po, mga kapatid. Now, ano po ba ang katangian nitong Antichrist ito, mga kapatid?
Ayon po sa Biblia, sa Bible, no, ang kanyang katangian, he will be an intellectual genius. Siya po ay napakatalino. Diba? Kaya po mga kapatid, later on, gagamitin niya yung mga AI na yan, diba? Artificial Intelligence. Diba? Ang galing. Diba? Lahat ng itanong mo nandyan. Parang tao yung kausap mo, kapatid. Kaya nga sabi dito sa Word of God, sa Revelation chapter 8, verse 23, okay. Toward the end of their rule, as the desecration proceed, an insolent king will arise, proficient at deception. Magaling, dalubhasa, okay, may kapangyarihan sa tinatawag na pandaraya. Okay. Kaya po mga kapatid, doon sa ating binasa sa 2 Thessalonians, lahat ng paraan, sabi, signs and wonders, miracles, gagamitin niyo ito upang dayain ang mga tao. Di ba? Konting himalangan lang, ang tao ay madali naman madaya. Kahoy nga na hindi nagasalita, nadaya sila. How much more ito mga kapatid? He will be an oratorical genius, sabi ng Word of God. Sa Daniel chapter 11 verse 36. Kasi ang Daniel nito, kung aral ka sa Bible, Daniel ang Revelation, yan po ay laging magkasama po sa end times na pinag-aaralan, no? Makakunik po yan. Sabi nga dito sa Daniel chapter 11 verse 36, the king will do as he pleases. He'll exalt and magnify himself above every god, speaking amazing things against the God of gods. He'll succeed until the ignition is completed, because what has been determined must be carried out. Okay. Sipin mo yan, sabi ng Word of God. Speaking amazing things against the God of gods. Expert po siya sa pandaraya. Expert siya sa mga debate, mga kapatid. Yes. Ang sabi nga dito sa Revelation chapter 17 verse 11 to 12, tiyatawag siya na, he will be a political genius. No? Political genius, sabi sa kanya ng Word of God. Sa Revelation chapter 17 verse 11 to 12, sa Word of God. The beast that was and is no longer is the eighth king, but it belongs with the 7 kings and goes to its destruction. Verse 12. The 10 horns that you saw are 10 kings who have not yet received a kingdom. They will receive authority to rule as kings with the beast for 1 hour. Okay. Siya rin po ang maghahari, sabi dito. Okay. Siya rin po ay expert dito sa tinatawag na he will be a commercial genius. Pagdating sa business, expert. Kumbaga talagang napakatalino nitong Antichrist ito, mga kapatid. Sapagkat lahat ng paraan ng pandaraya ay gagawin niya. Sabi nga dito sa Revelation 16 verse 16 to 17. Sabi ng Word of God. The spirits gathered the kings to the place that is called Armageddon and Hebron. The 7th angel threw the contents of his bowl across the sky. A loud voice came from the throne in the temple and said, it has happened. Okay. Kaya po mga kapatid, sa mga dating na araw, ito po yung sipin mo, kukontrolin niya itong tinatawag na sa libutan. Okay? Siya po ay intellectual genius, sabi ng Word of God, oratorical genius, political genius, commercial genius, sabi doon sa Daniel 11 verse 43. No? The Word of God, he'll enter the beautiful land. Sa 43. He'll capture treasures of gold, silver, and all the treasures of Egypt with the Libyans and Cushite at his feet. Sipin mo lahat ng yaman, treasures of gold, silver, treasures. Okay, siya po ang may hawak, mga kapatid. Ano pa? He will be a military genius. Pagdating po sa military, genius din po siya, mga kapatid. No? Revelation chapter 2, chapter 6, verse 2, sa Word of God. Then I looked, and there was a white horse. Its rider had a bow, and victor's crown had been given to him.
He went out as a conqueror to conquer. Siya may tinatawag na conqueror to conquer. No? Kung dati may mga kailang mga conqueror ang kagaya ni Alexander the Great, Napoleon Bonaparte ng France, si Alexander naman ng Greece, mga kapatid, no? Mga political genius, mga magaling, mga warriors, ito sila, mga kapatid. Ito rin po ang papel nitong tinatawag na si Antichrist. Sabi nga, he will be a man of popularity, sabi ng Word of God. Ano nga po? He will be a man of peace, sabi doon sa Daniel 9:27, na sila ay magkapagkasundo doon sa Israel, mga kapatid. And then, he will be a man of power. Ito po ay makita natin sa Revelation 13 verse 7 to 8, sabi ng Word of God, ng Revelation. It was allowed to wage war against the saints and to conquer them. It was also given authority over every tribe, people, language, and nation. Sipin mo yun? Every tribe, people, language, and nation. Okay, siya ay talagang a man of power. Ano pa sabi ng Word of God? All those who had become settled down and at home living on the earth will worship it. Everyone whose name had not been written in the book of life belonging to the Lamb that had been slaughtered since the foundation of the world. Okay? Grabe yung power niya, mga kapatid. Sabi nga dito, all nations, tribes, people, language, ay mag-worship sa Kanya. Siyempre, kung ganito ka makapangyarihan, kagaling itong tinatawag ng Antichrist, marami nga siyang madaya, mga kapatid. Bukod pa dyan, kung ating mabasa sa Revelation 13, na sa panahong yaon, okay, hindi ka makakabili ng anuman kung wala kang tatak na 666. Okay. Kumbaga, wala kang makuhang benefits, mga kapatid. Hindi ka makapagbiyahe. Kailangan mo na parang iyon ang pinaka-card mo. Ay lalo pang tinatawag na implement itong tinatawag na cashless society. Wala nang hawakang pera, di ba? Ngayon ay card pa lamang tayo, mga credit card. Pero later on, mga kapatid, ilagay na sa ating katawan yung tinatawag na microchips na yon. Okay. Di ba? Parang swapping na lang. Hindi na kasi maraming problema dito sa mga card natin. Minsan nawala, minsan na-scam, minsan nadaya. Pero kung sa ating katawan na yan, wala na makapagdaya niyan, ikaw na mismo yun eh. Minsan tinitingnan mata, di ba? Yung ating iris sa mata yan, ginagamit, minsan kamay na lang. Di ba? So mga kapatid, no? Napakahirap mabuhay sa panahon ng tinatawag na Great Tribulation na yon. He'll be a man of power, sabi nga, world dictator. He was given a universal authority. He will unite the world under his leadership, mga kapatid. Kaya itong Israel, mga kapatid, sipin mo, ilang bansa ang tumutulong sa kanya upang ito'y lupigin mga kalaban nila. Pagdating ng panahon, mga kapatid, pag mamuno na itong Antichrist, lahat ng mga bansa ay magsama-sama laban sa bansang Israel. Mayroon lang pumipigil kaya ngayon, mga kapatid, no, hindi agad sila nahatalo. Pero later on, mga kapatid, itong mga bansang ito ay magsama-sama laban sa bansang Israel. No, sabi pa ng Word of God, he will be a Gentile. Gentile daw ito. Ang sabi ng iba ay Jewish, pero sabi ito Gentile. Sabi sa Revelation chapter 13 verse 1, I saw a beast coming out of the sea. It had 10 horns, 7 heads, and 10 royal crowns. Its horn on its head were blasphemous name. Sabi pa dito. No. Sabi ito, he will emerge from our united Roman Empire. Okay, kumbaga itong tinatawag na revive Roman Empire, no? Kaya, ano po ba ang tinatawag na activities nitong Antichrist? The future activities of Antichrist. Doon na-discuss natin kung anong katangian nito. Ito naman yung kanyang activities. Marami po mga example sa kanyang mga activities na kung saan tayo po'y binibigyan ng babala upang tayo po, mga kapatid, na mga anak ng Diyos ay huwag madaya sa his rise to power. The dragon will give authority and power to the Antichrist, so the world will deceive and worship him. Sabi doon sa Revelation chapter 6 verse
2. Sabi niya, then I look, and there a white horse, its rider had a bow and victor's crown, and had been given to him. He went out as a conqueror to conquer. Sipin mo yun, meron siyang kapangyarihan, mga kapatid. The Antichrist will come in the later times and assume power by yung tinatawag magaling siya makipagdiplomasya sa mga tao. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang sa pakikipagdigma, kundi ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid, magaling din po siya mandaya sa mga tao. Okay? Kukunin niya yung tinatawag na kapangyarihan ng mga bansang ito para siya po ay suportahan. He will up controlling of all of the nations. He will decide to prosper and will consider himself superior. Makapangyarihan. Lahat nagbansa ngayon, mga kapatid. Naoblema kung sino ang mamumuno, kaya po laging may mga kudita sa ibang bansa, sa Myanmar, sa Africa, okay? Sa Iraq, dati nagkaroon ng mga problema, mga kapatid. Okay? Sa Libya, marami mga tiyatawag na kudita. Dahil namimili sila at naghahanap sila ng leader na kung saan siyang makakatulong sa kanila kung paano maging maunlad ang kanilang bansa. Kung paano sila pamunuan, mga kapatid. Lahat ng bansa naghahanap ng leader na kung saan makaahon sa kahirapan, mabigyan ng solusyon ang problema ng ating bansa. Mga kapatid, dito darating si Antichrist. Nasabihin niya na siya ay mayroong solusyon sa mga itong problema. He will form also the one world government, sabi doon sa Revelation 13:13, mga kapatid. Sabi ng Word of God, it performs spectacular signs, even making fire come down from heaven on earth in front of people. Sipin mo yun, gagawa siya ng mga himala. Okay? Yung tinatawag na one world government is predicted in the image of King Nebuchadnezzar during the time, mga kapatid. At ito rin po ang sasabi dito sa Revelation chapter 17, verse 12 to 15, sabi ng Word of God. The 10 horns that you saw are 10 kings who have not yet received a kingdom. Ito yung futuristic, pero nangyari na pong iba hindi pa. They will receive authority to rule as kings with the beast for an hour. They have one purpose, to give their power and authority to the beast. Okay, isipin mo yung kanilang purpose po ay ibigay ang kanilang kapangyarihan dito sa tiyatang na the beast. Sino the beast na yon, mga kapatid? Di ba? They will wage war against the Lamb, but the Lamb will conquer them because he is Lord of Lords and King of Kings. Those who are called, chosen, and faithful are with him. Okay. Kaya nga po, mga kapatid, sabi dito, he will control the world by deceiving the leaders of the world. Okay? Ano po? He will form a one world government. Sabi doon sa ating nabasa. Ano pa? He is a man of lawlessness. Sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 to 10. Lawlessness, a man of desolation, sabi nga doon. Masama talaga siya. Sabi nga, lawless one, sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, mga kapatid, sabi ng Word of God. Then the lawless one will be rebuilt, whom the Lord will destroy with the breath of his mouth, rendering him powerless by the manifestation of his coming. Pero sa pagdating ng panahon, mga kapatid, ito ay tatalunin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang tinatawag na lawlessness, alam natin, the root word is identical doon sa tinatawag na pagsuway, paggawa ng kasalanan. Ang tawag nga, everyone who sin breaks the law. Kaya tinatawag na sin is lawlessness. Itong tinatawag na Satanas, tinatawag na spirit of rebellion in the heart of person, signify that he or she is a subject of the Antichrist even before he arrives. Kaya tayo noon, mga kapatid, na sumuway sa Panginoon, tawag sa tayo ay lawless. Diba? O lawlessness. Gumagawa ng kasalanan, salamat sa Diyos. Amen? Na tayo po'y nahakiala sa Panginoon, kaya hindi pa tayo nagkapasakop doon sa ginagawa ng kaaway o disobedience sa Panginoon. Kundi tayo ngayon po ay nagkapasakop at sumusunod sa ating Panginoon, mga kapatid.
The spirit of submission to the law of God is a supernatural result of having invited Jesus Christ into our life. Yun dahilan mga kapatid, na tayo po'y nagkapasakop at sumusunod sa ating Panginoon. Ito pong Antichrist, ang tawag, his atheistic religion. Yung kanyang one world religion mga kapatid. Kokontrolin niya lahat. Maging political, maging religion. Sabi ng Word of God sa Daniel chapter 11 verse 36 to 39. Nais ko lang basahin, at least meron tayong idea, no? Revelation chapter 11 36 to 39 sa Word of God. The king will do as he pleases, he exalt and magnify himself above every god, speaking amazing things against the God of gods. Okay. Laban sa Diyos daw. He'll succeed until the indignation is completed, because what has been determined must be carried out. He'll recognize neither the gods of his ancestors, nor those desired by women. He won't recognize any god, because he'll exalt himself above everything. Verse 38 in Daniel 11. He'll glorify the God of fortresses, a God whom his ancestors never knew, honoring him with gold, silver, valuable jewels, and treasures. Sipin mo yun. Kanilang kinikilala itong mga Diyos-Diyosan na ito sa halip na kilanin nila ang Diyos na lumikha sa kanila mga kapatid. He will proclaim himself as God, sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 4. Ito nga tayo na third temple mga kapatid. Doon siya upo at i-declare niya na siya ay Diyos. He is a master of the spirit, no? Even in the religious realm. Sabi doon sa Revelation 17 mga kapatid. Okay? Kaya po ito ang mangyari sa darating na mga huling araw mga kapatid. Siya ay master sa pandaraya, itong tinatawag na Antichrist. Yes. Kaya maraming mga taong nainiwala sa kanya. Itong tinatawag na religion of atheism, Antichrist, no? Talagang di ba dumadami ngayon? Kahit Kristiyano hindi naniniwala sa Diyos ngayon mga kapatid. Nanlalamig sa kanilang panampalataya, kulang sa panampalataya. Bakit? Kasi nga dahil sa hirap ng buhay, wala ng time kay God. Kaya itong mga iba-ibang klaseng grupo, mga communism, atheism, socialism, Hinduism, ano po mga kapatid, ng mga itong mga grupong ito, no? Sila'y kontra doon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya maraming iba, mayroon naniniwala sa Diyos, pero isa lang ang Diyos sa kanilang paniwalaan, kagaya ng mga polytheism. Okay? Maraming mga Diyos sa kanila, sa India lang, milyon ang Diyos nila mga kapatid. Kung mayroon tayong tinatawag na Trinity, si Satanas po mga kapatid, mayroon din. Una, yung God the Father na ay sa dragon na yon, yung si Satanas. Yung the best na yun mga kapatid, walang iba kundi yun ay si Antichrist. At yung tinatawag na false prophet, ito yung tinatawag na, di ba? Siya yung nakafocus doon sa pagpasamba doon kumbaga sila yung mga preacher. Okay? Para dayain ang mga tao. Kaya itong tinatawag na si Satanas, galing doon sa tinatawag na bottom list. Okay, kasi nga, itatapon sa doon mga kapatid. Itong beast na ito na isa na out of the sea, itong tinatawag na Antichrist, at yung tinatawag na the third beast, tatlong beast ang tinatawag dyan B-E-A-S-T, no? False prophet po yan, kung ating mabasa yan sa Revelation 13 verse 11. Basahin natin Revelation 13 verse 11. Magkaroon naman tayo na idea. I saw another beast coming out of the earth. It had two horns like a lamb, and it talked like a dragon. Ito po yung tinatawag na Antichrist mga kapatid, false prophet. The beast, the Antichrist, is a false Messiah. He'll be a counterfeit of Christ. Kung mayroon tayong Jesus Christ our Messiah, mayroon din pong counterfeit po na Messiah, itong tinatawag na si Antichrist mga kapatid. The false prophet will perform miracles to deceive the earth's inhabitants into worshiping the Antichrist mga kapatid. Yes. Ito po ang sabi ng Word of God sa Revelation 13 verse 11 to
to 13. I saw another beast coming out of the earth. It had 2 horns like a lamb, and it talked like a dragon. It uses all the authority of the first beast on its behalf, and it makes the earth and those living on it worship the first beast whose mortal wound was healed. It performs spectacular signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people. It deceives those living on earth with a sign that it is allowed to do on behalf of the first beast, telling them to make an image for the beast who was wounded by a sword and yet live. Itong tinatawag na Satanas. And then the second beast nito, sasabi nga dito, the second beast was allowed to impart life to the image of the first beast, so the image of the first beast took and ordered the execution of those who would not worship the image of the beast. Okay. Yung tinatawag na Antichrist will perform miracles to deceive the people. Sipin nyo, kahit apoy mula sa langit ay kaya niyang pababain, mga kapatid. No? The Antichrist indwelt by Satan to perform miracles, signs, and wonders. Ito po ang trabaho, mga kapatid. Isipin mo yon. Itong mga pangyayaring ito ay mangyayari ito during the time of Great Tribulation. Kaya doon sa Great Tribulation, ay maraming mga taong mahadaya, maliban na lamang doon, sabi ng Word of God, na ang kanilang pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya po ano pa ang trabaho nitong tinatawag na Antichrist? He will have a covenant with Israel. Sabi doon sa Daniel chapter 9 verse 27. The Antichrist will make a covenant with Israel for 7 years, but in the middle of the tribulation, okay, kanya itong puputulin. Yung tawag na covenant. At maghahari na po itong sinatawag na si Antichrist. He will dominate the world economy. Kaya nga po yung economy ng sanlibutan ay siya po ang kukontrol, mga kapatid, ayon sa Revelation 17 verse 13. They have one purpose, to give their power and authority to the beast. Okay, yun ang purpose. Sipin mo yun. Kaya, while some religious group claim to know what it is, the truth is no one does. We know that such an identification mark will be imposed by the world leaders during that tribulation. At alam natin itong number na ito, yung tinatawag na 666, ayon doon sa Revelation 13 verse 16 to 18. Di ba? Sabi dito, the 10 horns and the beast you saw will hate the prostitute. They will leave her abandoned and naked. They will eat her flesh and burn her up with fire. Sabi sa Revelation, sa Revelation 13, ito mong sabi ng Revelation 13:16. The second beast forces all people, important and unimportant, rich and poor, free and slaves, to be marked on their right hand or on their foreheads. Maaring sa kanang kamay daw, o maaring sa noo. Bakit sabi ng iba? Bakit sa noo? Ibig sabihin, naka-implant sa utak natin yung kanyang doktrina, mga kapatid. Okay? At sa kamay, it talks about our action, mga kapatid. So no one may buy or sell unless he has the mark, which is the beast name or the number of its name. Hindi ka makakabili. Okay? In this case, wisdom is needed. Let the person who has understanding calculate the total number of the beast, because it is a human number. The sum of the number is 666. Yun po yung mga kapatid. Kaya, sabi doon, hindi ka makakabili kung gusto mo bumili, hindi ka makakabili hanggat wala ka ng tinatawag nitong number ng 666. Kaya po, the reason of the mark, kasi kung ang mga 144,000 na minarkahan, ito yung mga preacher ng Panginoon, mayroon ding tinatakan itong si Satanas, si Antichrist, mga kapatid. Okay, ito yung mga taong ayaw sumamba sa Diyos. Ito yung mga taong nadaya ni Satanas. Kaya nga po, mga kapatid, ginagawa yung pagtatak na yan, di ba, sa atin, di ka makakabili. Di ba, yung mga ganon, wala kang card, kahit dito.
Hindi ka makakabili sa isang mall kung wala kang card. Kagaya limbawa sa Costco. Kailangan may card ka. Member ka nila. Kung wala kang card, later on mga kapatid, i-implement yan. Paano lang? No? Ang purpose nila to track down and control commerce. To force to stop worshiping God. Yan ang purpose kung bakit mayroon tinatawag na pagtatatak. To force people to worship the Antichrist. Hinto nila ang pagsamba sa Diyos at kanilang i-implement itong pagsamba kay Antichrist. Siyempre, kung mayroon ka ng attack, kung si Jesus Christ ang tatak sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Spirit, ay ang Holy Spirit, tayo lahat ay sinilulyuhan ng banal na Espiritu. Si Satanas mayroon pong pagtatak. At ang kanyang pagtatak, itong tinatawag na 666. Okay? Kaya nga po, ang sino mang mayroon nito ay ibig sabihin pinapakita ng kanilang allegiance doon kay Satanas, mga kapatid. It promotes economic system, okay? At kukontrolin niya lahat ng klase. He will control the religion. He will control the economy. Okay? Kagaya sa ating panahon ngayon, di ba? Peace out na yung sa iba, hindi na gumagamit ng pera. Ang ipinapalit na ng cards, credit card, ATM card, o teller machine. Kahit may cash ka, may isang tao na may dala siyang cash na pera. Hindi niya nagamit. Bakit? Kasi ang ginagamit doon sa machine ay ATM na. Ang anak namin bukas, mayroon na silang pupunta na sila doon sa Raptors, no? Programa ng eskwelahan. Sabi niya, pabawal sa amin ang cash, kailangan namin ay ATM. Sabi ko, hindi ka na magdala ng ATM. Bibilhan na lang kita ng pagkain mo, di ba? Kaya po mga kapatid, kaya later on po, at least na-enjoy pa natin, mayroon pa tayong mga cash ngayon, no? Kailangan humingi mga bata. Later on, wala na po mga kapatid. No, itong mga ATM na ito, kasi ito'y nawala, nanakaw, na-scam, na-copy, okay? Kaya nilagay na ATM ay yung tinatawag na yung microchips na sa ating katawan mga kapatid. Kaya sabi ng Word of God, ang sinumang nagranais bumili ay hindi makakabili hanggat wala siyang tatak nitong tinatawag na 666 mga kapatid. Satan o Antichrist will totally control the whole world by the Antichrist. Okay? Kaya po mga kapatid, ang trabaho ni Satanas ay his hatred for Christ. His hatred for God's people, yung kanyang galit mga kapatid. Dahil ang kanyang time ay may limit lang po. His power and authority, siya po ay kilala, sabi nga doon, his popularity among unbelievers. His blasphemy against God. Trabaho niya, kung ating mabasa yung Book of Revelation 13 lang, no, patungkol kay Antichrist mga kapatid. Kaya po, mayroon siyang kapangyarihan na mandaya, sabi nga po ng Word of God dito sa Revelation 13:14, sabi dito, it deceives those living on earth with the signs that it is allowed to do on behalf of the first beast, telling them to make an image for the beast who was wounded by a sword and yet lived. Okay. Mga kapatid, no? His death and resurrection, sa rin po ay, dito ay, it indicates that his spirit will go down into the pit by the abyss where it belongs, but he will resurrected. Siya po ay mabuhay uli. Sabi doon sa Revelation 17, verse 8, sabi ng Word of God, the beast that you saw existed once, but is no longer, and is going to crawl out of the bottomless pit, and then proceed to its destruction. Those living on earth, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world, will be surprised when they see the beast, because it was no longer and will come again. Parang namatay na, buhay na muli. Okay, isipin mo yon, di ba? Kaya po mga kapatid, ito yung gamitin ni Satanas na pandaya sa mga tao. Thousands, millions of people around the world, siya po ang sasambahin. Many people will amazed kung saan siya ay namatay at muling nabuhay. Pero alam naman natin mga kapatid, mayroon po siyang tiyatawag na ultimate destination, na kung ating mabasa itong sa Revelation 19:11-20, ang sabi ng Panginoon, no, na ito ay didigmain ng Diyos. Okay?
At siya po ay itatapon doon sa tinatawag na lake of fire. Okay? Iyon ang final destiny ni Satanas. Kasama yung Antichrist na yan. Doon sa tinatawag na lake of fire ayon sa Revelation chapter 19, 11 to 20. Ito yung tinatawag na final. Yeah. Na itatapon na po siya mga kapatid doon. Christ will destroy Satan and his army all at one time and cast him out into the lake of fire, the burning sulfur, before the great white throne judgment. Okay? Kasama yung mga false prophet niya, kasama yung mga false teacher niya po mga kapatid. Itatapon siya doon sa tinatawag na lake of fire na yun mga kapatid. Hallelujah. Kaya po yung kanyang kapangyarihan pansamantala lamang, pero ang ating Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay magpawalang hanggan. Pero habang nandyan po sa mga kapatid, marami siyang madaya. Kaya napakahalaga na patuloy natin pag-aralan ang salita ng Diyos. Bago po mangyari on. Kaya lagi tayong manalangin. Ibahagi ang salita ng Diyos. May nakikinig man o wala. Sabi ko kahit sa online, kahit ilan lang yan, mahalaga ay may pangalan ng Word of God. Pero sabi naman ng mga kaibigan na yun, Pastor, salamat sa mensahe at naisishare ko ang mensahe mo sa aking mga mahal sa buhay. Praise God. No? Kaya po mga kapatid, samantalahin natin habang tayo nakapag-share, anumang paraan, may bahagi, mabigyan ng babala ang mga taong ito na mayroong darating. Itong tinatawag na Antichrist at marami na po siyang ginadaya mga kapatid. Kaya sa mga oras ito, tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Na gawin yung mga bagay na pinapagawa ng Lord bago dumating itong matinding kahirapan, matinding pandaraya ni Satanas upang iligaw ang mga tao sa katotohanan. Amen. Ito pa ang mangyayari sa mga huling araw at sa sunod na po ay talakay natin about the false prophet. Ano itong trabaho nitong false prophet nito? Sabi doon, siya ay nakapokus doon sa religion para ang tao ay hikayatin niyang sumamba doon kay Antichrist. We pray na tulungan tayo ng ating Panginoon. Amen. Sige po tayo manalangin. Dakilaw pa ng Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na nagpapaala sa amin. Although, mga pahapyaw lamang ito, Panginoon, at least mayroon kami mga idea kung ano mga trabaho nito, nga kaaway nito, upang kami po ay huwag madaya at bagkos ang iyong salita ang siya maging batayan namin. Huwag lamang kami maniwala doon sa mga miracles at pag ito ang gagamitin ng dyablo upang iligaw ang maraming tao, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo mga kapatid namin, na kasama namin ngayon online na nag-aaral ng iyong mga salita, na mga kasama namin, Panginoon, upang makinig at mabigyan din po ng babala, Panginoon. Aming dalangin, O Diyos, palakasin mo, buksan mo aming spiritual na pangunawa na huwag kaming madaya ni Satanas, bagkos kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod sa iyo, God. Lord, bless mo ang BCI family. Yes, O God, na ginagamit mo, Panginoon, sa pangaral na iyong salita, O God, ang mga deacons, ministerial leaders, member and sympathizers, Panginoon. Pagpalain mo at lang aming mga pagsamba, Panginoon, bawat linggo, O God, at mga araw-araw naming mga Bible study or devotion, O God. I-bless mo po ito, Panginoon. I-bless mo mga kapatid namin. Ang mga may sakit ay pagaling mo, kaya ni Kay, kaya ni Mama Lani, pagalingin mo sila sa kanilang mga naramdaman at iba pa mga kapatid namin na inuubo at sinisipon, Panginoon. Yes, O God, alam namin na sa iyo ay walang imposible. Amin po ngalapit sa iyo, Lord, mga pangailangan ng iyong mga anak. Maging ito man ay financial, Lord, we pray for financial breakthrough, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is our prayer, thanksgiving in Jesus' name. Amen. Maraming salamat mga kapatid sa inyong oras at panahon sa paikinig ng salita ng Diyos at pagpalain po kayong lahat. Amen. Salamat sa mga sponsor na aming damit ngayon. Palain kayo. Salamat po sa inyo mga kapatid, BCI family. God bless you all. Amen. To God be the glory. Amen.